Ang aklat ng kawikaan. Ang kahalagahan ng mga kawikaan. Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pangunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Tinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan, at katapatan. Mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan, at ang mga kabata ay matuturuang magpasya ng tama. Sa magitan nito, lalong tatalino ang matalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. Sa gayon, lubos nilang maunawaan ang mga kawikaan, gayon din ang palaisipan ng mga marurunong. Payo sa mga kabataan. Ang paggalang at pagkakayawe ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Sapagkat ang mga yon ay parang korona sa iyong ulo, parang pintas na may dalang karangalan. Aking anak, sakali mang akitin ka ng makasalanan, huwag kang papayag. Tanggihan mo sila. Kung sabihin nilang, halika't tayo ay mag-abang, bilang katuwa ay daluhungin ang mga walang malay. Sila'y ating dudumugit, walang awang papatayin, at sila'y matutulad sa patay na ilimbing. Ating sasamsamin ang lahat nilang kagamitan, bahay natin mapupuno ng malaking kayamanan. Halika at sa amin ikaw nga ay sumama, lahat ng masasamsam bibigyan ang bawat isa. Aking anak, sa kanila ay iwasan mong makisama, umuwi ka ng landas, papalayo sa kanila. Ang lagi nilang hangad, gumawa ng kasamaan, sa tuwi na ang bisig ay nakahanda sa pagpatay. Sa pag-uumang ng bitag ay walang mangyayari kung nakikita ng ibon na nais mo siyang mahuli. Ngunit hindi nalalaman ng mga taong yon, bitag nila ang sisilo sa sarili nilang ulo na nabubuhay sa karahasan. Ganyan ang uuwian ng nabubuhay sa karahasan, sa gayon nga magwawakas ang masamang pamumuhay. Ang paanyaya ng karunungan. Karunungay umaalingaw-ngaw sa mataong lansa. Tinig niya'y nangingibabaw sa lugar ng pamilihan. Ito'y lumalampas sa mataas na mga muog. Ang ugong niya'y naririnig sa pintuan nitong lungsod. Taong mangmang, walang hustong kaalaman, hanggang kailan ka tatagal sa abamong kalagayan? Hanggang kailan ka mananatili sa iyong kamangmangan? Kailan mo pa iisiping maghanap ng kaalaman? Ang payo ko ay pakinggan nyo at dinggin ang aking pangaral. Sa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Patuloy nga itong mga panawagan ko sa inyo, ngunit hindi ninyo pansin pati mga saway ko. Huwag na lang bahala ninyo ang aking mga payo. Ayaw ninyong bigyang pansin, paalala ko sa inyo. Dahil dito, kay aking tatawanan, kapag kayo napahamak na sadlak sa kaguluhan, kapag kayo ay hinampas ng bagyo nitong buhay, tinatnan ng kahirapan, ipo-ipo ang lanaw. At kung datnan kayo ng hapis at matinding dalamhati, sa araw na yon ay di ko papakinggan ang inyong panawagan. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi masusumpungan. Pagkat itong karunungan ay di ninyo pinahalagahan,
kay Yahweh ay di sumunod ng may lakip na paggalang. Inyong tinanggihan itong aking mga payo. Itinapong parang dumi itong paalala ko. Kaya nga, inyong aanihin ang bunga ng inyong gawa, at kayo ay uusigin ng inyong pagnanasang ugod sanga. Katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang. Sa dusay, masasadlak sa kawalan ng kaalaman. Ngunit ang akin, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, walang katatakutan. Matagumpay na buhay. God is with us because He is our Emmanuel. Always remember at Suya. Thank you very much. See you for our next video. God bless you. God bless you.